Habang pinagmamasdan nila ang batang sigbi na umiiyak, dahan-dahan naman nila yung pinaikutan. Inabisuhan din ni Tadag ang kanyang mga kasama na huwag sindaki ng bata nang sa gayoy makakuha sila roon ng detalye ukol sa lugar na kinaroroonan nila. Makalipas pa ang ilang minuto, pagsilay niyang unti-unting kumakalma na ito, agad naman niya yung nilapitan habang inaabutan ng kakarampot na pagkain. Matamis yan. Kainin mo. Huwag mong alalahanin yung tatay mo. Hindi pa yan patay. Maya-maya gigising na din yan para muli kang samahan dito. Wika ni Tadag paglapit niya sa bata. Matapos naman itong marinig ang kanyang sinabi, agad naman yung lumapit sa kanya para yumakap. Inaasahan naman niyang gagawin ito ng batang yon, lalo pat kakarampot pa lamang ang nalalaman nito sa mundo. Maaaring may dugo yun ng sigbinan, subalit bata pa rin ito. Maya-maya pa, nang medyo nagiging maayos na ang kanilang pag-uusap, doon na niya sinubukang tanungin ang bata ukol sa mga nilalang na naninirahan malapit sa kanilang sityo. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, agad naman yung tumuro sa dulong bahagi ng kanilang lugar, habang inilalahad sa kanya ang mga nilalang na kanilang makakasalamuha matapos nilang tumawid roon. Ayon sa batang yon, nahahati sa 10 tribo ang bawat baryong kinakailangan nilang daanan para marating ang imperyo ng Kuba. Bawat baryo, binubuo ng isang lahi lamang. Kapag malapit na sa pinuno nila, mas malakas ng dihamak ang mga angkang naninirahan roon. Dagdag pa ng bata, isa lamang sila sa mga utusan para mangalap ng pagkain sa ibang lugar. Wala din silang kakayahang makipagdigma sa kahit na sinong may mataas na antas ng karunungan. Isa-isa din itong pinangalanan ang tungkol sa mga lahing kinakailangan nilang kalabanin bago marating ang lugar na kanilang pakay. Matapos naman yung maibahagi ng bata, agad namang binunot ni Tadag ang kanyang punyal at walang awa yung ginilita ng liig. Para hindi na yun makaramdam ng sakit, rektang tinusok ni Tadag ng kanyang patalim ang puso nito. Halos segundo lamang ang dumaan nang biglang tumirik ang mata ng bata habang unti-unting nawawala ng buhay. Bilang paggalang, inilapit ni Tadag ang bangkay nito sa ama nitong kanila ding napaslang. Lumipas pa ang ilang minuto, dali-dali namang tumungo sa masukal na parte ng lugar ang pangkat nila Tadag upang maghanap ng mapagpapahingahan. Iniwasan din nila ang daanang nagtutugtong sa mga baryo, gawa ng maaaring dinaraanan nito ng kanilang mga kalaban. Maya-maya pa, pagdating nila sa mabatong parte ng paanan ng bundok, doon nila nasilayan ang gitnang bahagi nito na merong napakasukal na kakahuyan. Alam nila na yun na lamang ang ligtas na lugar na maaari nilang pagpahingahan, kung kaya't dali-dali naman nila itong inakyat. Maniwala kayo o hindi, matapos makalatag nila Tadag ng pahingahan, doon bumungad sa kanila ang napakaraming sulo na nakahilera sa daan. Habang pinagmamasdan nila ito, nag-umpisa na din silang makaamoy ng nabubulok na karne sa paligid. Sinasabayan din yun ng pag-aangil ng mga nilalang, hudyat na hindi ito mga karaniwang tao. Dahil sa pangyayaring yon, agad namang nagpalipad hangin si Tandang Ibok ng mga sabulag at pangkubli ng kanilang grupo. Dali-dali din naman nila noong iwinaksi sa kanilang katawan ng mga bakod at puder nila upang hindi nito maramdaman ang kanilang mga presensya. Nang makalayo na ang mga nilalang, napahiga na lamang sila Tadag sa lupa habang naghahabol ng kanilang hininga. Maya-maya pa, pagramdam nilang ligtas na ang paligid, doon na sila pa isa-isang nagpahinga. Sa pagsapit ng 3:00 ng madaling araw, naging abala naman sila sa pagpaplano. Hindi kasi nila inaasahan noon na binubuo ng 10 lahi ang mga nilalang na kanilang makakaharap bago nila marating ang kinaroroonan ng Kuba.
Dahil sa medyo naguguluhan pa noon ang kanilang grupo, nagdesisyon sila tadag na utusan ang mga kasama nilang anggitay na maglibot sa buong lugar. Sa lahat kasi ng mga kasama nilang mga engkanto, tanging ang mga nilalang na yon ang merong bukod tanging kakayahan upang hindi basta-bastang matunugan ng kanilang mga kalaban. Matapos namang marinig ng mga ito ang kanyang naging utos, agad din naman yung naglaho. Para maging matiwasay ang paglalakbay nila tadag, hindi sila umalis sa lugar hanggat hindi pa nakakabalik ang mga anggitay. Halos inabot din sila doon ng 3 araw bago tuluyang makabalik ang mga nilalang na yon. Pagkaraan ng 3 araw, napag-alaman ng grupo nila tadag ang bawat lahing kanilang makakasagupa sa lugar. Binubuo yon ng mga abwak, bangkilan, simurot, pispis, asbo, awok, kubot, at ang 2 bukod tangi sa lahat ay ang angka ng mga kalahating mambabarang at gabunan at ang angka ng mga lintutuyan. Bagaman purong lahi ng mga aswang ang mga ito, hindi pa rin nagpakakampante sila tadag sa kadahilanang hindi biro ang bawat abilidad ng kanilang makakaharap. Napansin din nila noon na habang papalapit sa lugar ng kuba, tila bang papalakas ng papalakas ang kanilang mga kalaban. Medyo hindi rin sila gaanong nabahala sa kadahilanang wala sa mga nilalang na nasipat ng mga anggitay ang matindi nilang kinakatakutan. Ayon kay Tandang Ibok, maswerte sila sapagkat walang nahikayat ang kuba na lahi ng mga aswang na kadalasang naninirahan sa kuweba. Kung nagkataong may nakalaban silang ganon, paniguradong malaki ang maibibigay nitong epekto sa kanilang grupo. Dagdag pa ni Tandang Ibok na maaari din nila yung ikamatay kapag umabot sa 10 ang bilang ng mga nilalang na yon. Dahil sa sinabi ng ermitanyo, kung kaya't naging palaisipan naman ito para kay Tadag. Maya-maya pa, dala ng kanyang kuryosidad, nagtanong naman siya kay Tandang Ibok ng, "Anong lahi bang tinutukoy niyo, Tandang Ibok? Mukhang hindi ko pa naririnig ang mga yan, ha? Kamukha ng lobo? May ganung uri ba ng aswang?" Matapos naman yung marinig ng matanda, tumawa lang naman ito habang nananatiling nakatitig sa kanya. Makalipas pa ang ilang minuto, walang pagdadalawang isip namang sumagot sa kanya si Tandang Ibok ng, "Hanago bang tinutukoy ko? Bibihira lang ang mga yan dito. Katumbas ng kanilang lakas ay ang isang lakas ng dalubhasang albularyo. Meron na akong nakalaban na ganyan. Sa katunayan, ito lamang ang nagbigay ng marka sa aking katawan." Kasabay ng pagwika ng ermitanyo ay ang pagpapakita naman ito ng isang mahabang peklat sa kanyang dibdib. Sa estado ng peklat nito, napagtanto nila tadag na halos muntik-muntika na yung umabot sa puso ni Tandang Ibok. Habang pinagmamasdan nila ang bagay na yon, naging palaisipan naman para sa kanila kung gaano kalakas ang isang hanagob. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad naman silang bumaba sa bundok para ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Minabuti nilang daanan ng bawat baryo upang masigurong hindi na sila mahihirapang makipaglaban sa kuba. Magiging perwisyo kasi kung lalagpasan nila ang kahit isa sa mga ito dahil sa maaari yung tumugon sa pagtawag ng bertud sa oras na nagaganap na ang digmaan. Makalipas pa ang ilang oras na paglalakad, doon na nga nila nasilayan ang baryo ng mga abwak. Sa unang tingin, hindi mo masasabing baryo ang lugar na yon, gawa ng maihahalin tulad mo ito sa isang malawak na plantasyon ng tubo. Bagaman may iilang kubong nakatirik sa labas ng plantasyon, nasisipat yon nila tadag na animoy wala namang naninirahan. Hindi na nila ito gaano pang pinansin sa kadahilanang nasisiguro nilang wala doon ang kanilang mga kalaban. Maya-maya pa, pagdating nila sa lugar,
bumungad sa kanila ang mga naaagnas na bangkay sa loob ng mga kubo. May mga bangkay ng bata, mag-asawa, binata at mga dalagang animoy ginawang alay ng mga abwak. Dahil sa mga bagay na kanilang nasilayan, kaya na may minabuti nilang pumasok roon ng dahan-dahan. Mataas ang dingding ng plantasyon, kaya na may medyo nahirapan silang pumasok roon. Kampante din silang hindi sila natutunugan ng kanilang mga kalaban dahil pinili nilang dumaan sa lugar na merong matataas na talahib. Alam kasi noon nila Tadag, may mga parte ang baryo kung saan walang nagbabantay ng mga abwak. Habang dahan-dahan nilang hinahawi ang mga kawayang nagsisilbing bakod ng lugar, patuloy namang nakikiramdam ang iilan sa kanilang grupo. Halos inabot lamang ng ilang minuto ang kanilang ginagawa bago sila tuluyang makalikha ng isang maliit na lagusan. Bilang pinuno ng kanilang pangkat, si Tadag ang naglakas loob na maunang pumasok roon. Pagdating niya sa loob, bumungad sa kanya ang iilang pang mga bahay na merong mga aswang na naninirahan. Ang iilan sa mga ito, abalang-abala sa pagkapas ng mga tubo na siya namang labis niyang ikinagulat. Alam niya sa kanyang sarili na hindi magsasayang ang mga abwak sa ganoong bagay na wala naman silang mapapala. Bibihira din silang makarinig ng mga nagtatrabahong angka ng mga aswang kung kaya't nasisiguro nilang meron yung pinaghahandaan. Maaring ang pag-iipon ng asukal na nanggagaling sa tubo ang ibinigay na trabaho sa kanila ng kuba kapalit ang pananatili sa teritoryo nito. Naniniwala din si Tadag, anuman ang paggagamitan ng nilalang na yon sa mga sangkap, hindi ito makakabuti sa sangkatauhan. Sa pagpasok ng mga tauhan niya, dali-dali naman nilang pinagtas ang daan patungo sa liblib na lugar ng plantasyon. Naging kampante noon ang kanilang grupo, gawa ng pansin nila sa lugar na yon ng pagiging abala ng mga abwak sa kani-kanilang mga trabaho. Kahit may mga nagbabantay, nasisiguro pa rin nilang mga bulag at bingi ang mga ito dahil sa sabulag at pangkubling iniihip ni Tandang Ibok sa kanilang katawan. Maya-maya pa, bahagya namang natigilan ng kanilang grupo nang marinig nila ang pag-atungal ng isang lalaking abwak di kalayuan sa kanilang kinaroroonan. Pagsilay nilang umamoy ito sa lupa, dali-dali naman silang kumaripas ng takbo papalayo. Makalipas pa ang ilang minuto, laking gulat na lamang nila nang makasipat sila ng 5 abwak na nakatayo ng tuwid sa lugar kung saan tirik na tirik ang araw. Nag-umpisa na ding magpalit anyo ang mga nilalang na yan habang dahan-dahang lumuluhod sa kanilang harapan. Paghawak ng mga nilalang sa lupa, mabilisan naman yung naghukay papailalim. Pagsilay naman nila Tadag na unti-unti nang lumulubog ang mga ito, agad naman silang kumuha ng isang supot ng asin upang isaboy sa kinaroroonan nito. Matapos nila yung gawin, agad naman silang tumungo sa gilid ng parte ng plantasyon para paghandaan ang pagsalakay ng mga abwak. Siguradong sigurado noon sila Tadag na aabot sa 50 ang bilang nito dahil sa lawak ng lugar na pinasok ng kanilang grupo. Maya-maya pa, pagsilay nila sa mga abwak na dahan-dahang lumalapit sa kanila, agad namang itinarak ng mga tauhan niya sa lupa ang mga kalasag nitong dala. Habang hindi pa nag-uumpisa ang digmaan, sinubukan nila Manong Kamat na makipag-usap sa mga nilalang. Ginawa nila ito sa pagbabakasakaling makakakuha pa sila ng dagdag na impormasyon maliban sa kanilang mga natuklasan. Hindi kami naparito para manglipol ng mga angkan. Paalisin nyo kami ng mapayapa at sinisiguro namin sa inyo walang masasaktan. Ang demonyong kuba lang ang aming kailangan. Wala nang iba. Ayaw nyo bang maging malaya? Lisanin nyo na ang lugar na ito at mamuhay kayo sa buhay na gusto ninyo.
Walang sino man ang may karapatan na magdikta sa ating mga nais marating. Matapang na wika ni Manong Kamat sa mga abwak. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, umangi lang naman yon, pagpapakita ng kanilang tapang sa grupo ni Tadag. Maya-maya pa, pagsilay naman nila sa isang matandang abwak, agad naman nila itong narinig na sumagot ng, Imposible ang nais mong yan, albularyo. Alam mo kasi, gustuhin man naming umalis sa tampalasang lugar na ito. Hindi yun maaari. Kontrolado ni Mandibuling ang kilos ng bawat isa sa amin. Hindi pa man tapos sa pagsasalita ang matanda. Bigla naman yung napaluhod sa lupa habang mahigpit na hinahawakan ng kanyang leeg. Nang hindi na nito makayanan ng nararamdaman niyang sakit, wala na yung nagawa kundi ang sumuka ng dugo hanggang sa bawian na yon ng buhay. Magmula nun, wala na silang nakitang abwak na naglakas loob magsalita ukol sa perwisyong dulot ng kuba. Dahil sa pangyayari, napilitan naman sila Tadag na maghanda sa kadahilanang naaamoy na nila ang nalalapit na digmaan. Pagsilay nila sa grupo ng mga abwak na dahan-dahang lumalapit sa kanila, agad naman niyang iwinasiwas sa lupa ang kanyang latigo, pagpapakita na hindi sila natatakot sa mga ito. Subalit, imbis na mabahala ang mga nilalang na yon, nagpatuloy pa rin yung lumapit na animoy wala na silang pagpipilian. Sa estado din ng pagmumukha ng mga ito, para bang wala na yung mga sariling wisyo. Sa pag-uumpisa ng digmaan, nasipat nila Tadag ang mga babaeng abwak na mayat maya ang pag-atungal na para bang meron itong tinatawag. Maya-maya pa, naramdaman naman nila ang pagbalot ng makapal na ulap sa araw, indikasyon na maaaring yon ang tinatawag ng mga nilalang na yon. Pagdilim ng lugar, doon na nila nasilayan ang pagkakaroon ng mga pakpak ng iilan sa mga abwak. Habang nagpapalit-anyo ang mga ito, taimtim naman silang nagtataas ng bakod at puder sa kanilang mga katawan. Sinubukan din nilang sindakin ang kanilang mga kalaban sa pamamagitan ng tigalpo, subalit hindi yun sapat. Dahil sa ganoong pangyayari, kung kaya't minabuti nilang lipulin na lamang ang mga ito. Nang makahanda na ang kanilang grupo, walang takot naman silang sumugod para pagpapaslangin ng mga abwak. Karamihan sa kanilang mga kalaban ay pumailalim sa lupa, ngunit hindi yun sapat para lumamang sila sa laban. Lumipas pa ang ilang minuto, patuloy naman ang pag-usad ng pangkat nila Tadag habang walang awang pinagpapapaslang ang mga abwak na kanilang nadaraanan. Bata, matanda, babae, hindi nila pinapakitaan ng awa. Gawa ng ayon kay Tandang Ibok, matagal nang patay ang mga ito. Naniniwala ang ermitanyo, merong ginawa roong kakaiba ang kanang kamay ng kuba, kaya na may wala ng saysay kung pilit nilang bubuhayin ang kanilang mga kalaban. May kutob rin siyang pagsubok lamang ang lahat ng kanilang napagdaraanan upang masukat ng kanilang totoong kalaban ang kanilang mga lakas. Ayon pa kay Tandang Ibok na kung wala sa plano nitong paabutin sila sa teritoryo ng Kuba, paniguradong ipinadala na nito ang pinakamalakas na puwersa ng kanilang grupo. Sa pagpapatuloy ng digmaan, nakikita na nila Tadag ang pinsalang tinamo ng mga abwak. Ang iilan sa mga ito ay nagmamadali ng lumayo, ngunit biguyong mailagan ang mga ibinabatong sibat ng kanyang mga tauhan. Maya-maya pa, nang masukol na nila ang mga nilalang, walang habas naman nila itong pinagtatataga sa ulo. Hindi naglaon nang malipol na nila ang mga ito. Dali-dali naman silang umusad patungo sa baryo ng mga bangkilan. Minabuti nilang mapuntahan ang lugar bago lumubog ang araw, nang sa gayoy mas mabilis ang kanilang pag-usad. Inaasahan na din nila Tadag na alam ng Kuba ang mga nangyayari, kaya na may wala na silang panahon para magkubli.
Habang lumalayo sila sa lugar na yon, panay naman ang pagmamasid ng iilan sa kanila sa mga natutupok na bahay sa plantasyon. Pagdating nila sa isang lugar na merong malawak na kakahuyan, pansamantala muna silang nagpahinga para naman kahit papaano makabawi sila ng mga lakas. Habang nag-uusap si Tadag at si Tandang Ibok, bigla naman siyang natigilan nang mapansin niya si Manong Kamat na animoy hindi na nagsasalita. Medyo naguguluhan na siya noon, gawa ng habang tumatagal ang kanilang paglalakbay, tila bang nagiging tahimik na ito. Kulang na nga lang, bansagan nila yung pipe sa kadahilan ng anumanang mangyari sa kanilang grupo, wala itong ikinukwento. Dahil sa ganoong pag-uugali ng matandang albularyo, nagdesisyon siyang kausapin yon ng seryoso. Upang mailabas ni Manong Kamat ang mga nararamdaman nito, pansamantala muna silang nagpakalayo-layo sa kanilang grupo. Nang mapagtanto nilang sila na lamang ang naroon, agad naman yung tinanong ni Tadag ng, "Manong Kamat, hindi ka na ba masaya sa ginagawa natin? Noong mga nakaraan kasi, hindi ka na masyadong umiimik. May problema ba?" Nang marinig ito ng matanda, ngumiti lang naman ito habang ibinabaling sa ibang bagay ang kanyang paningin. Maya-maya pa, nang magkaroon na ito ng lakas para magsalita, sumagot naman ito sa kanya ng, Pasensya ka na. Hindi ko naman ginusto na maging ganito. Alam mo kasi, may nararamdaman ako sa loob ko na hindi ko gaanong maintindihan. Hindi ko alam kung epekto ba ito ng pagkuha ko sa mutya ng kampana o sadyang nasisiraan ako ng bait. Matanda na ako, iho. Ang tanging inaalala ko na lamang ay kayo. Ayos ako na hanggang dito na lang ako. Basta ang sakin lang, ligtas kayong makauwi sa ating bukid. Matapos nitong makapagsalita, bahagya naman yung natigilan nang maramdaman nito ang mahigpit na yakap ni Tadag. Sinubukan pang magpumiglas ni Manong Kamat pero parang linta ang pagkakayakap nito. Makalipas pa ang ilang minuto, ipinadama ni Tadag sa kanya na hindi siya nag-iisa. Sinabihan niya rin yon na para na silang pamilya, kaya na may hindi sila basta-bastang papayag na may mawala sa kanila. Para lumakas ang pag-asa ni Manong Kamat, tapatan niyang inilahad dito na gagawin niya ang lahat makauwi lamang sila ng sama-sama. Dahil sa kanyang mga sinabi, kahit papaano'y gumaan naman ng konti ang nararamdamang bigat ng loob ni Manong Kamat. Maya-maya pa, nang mapansin nilang masyado ng malalim ang gabi, minabuti nilang bumalik na sa kinaroroonan ng kanilang mga kasama. Habang gumagawa ng pagkain sila Tadag, panay naman ang paglilibot ng iilan sa mga tauhan niya. Napakatahimik ng paligid pero nakakaramdam sila ng kilabot sa lugar na yon. Sa paglalim pa ng gabi, marami na din silang naririnig na kakaibang huni. May mga alulong, kumpas ng mga pakpak, iyak ng mga bata, at tawa ng mga taong animoy nasisiraan na ng bait. Marami din silang nakikitang engkantong naglalakad sa paligid, subalit nagagawa yung mapigilan ng mga kasama nilang anggitay at tikbalang. Yun lamang ang itinakdang trabaho ni Tadag sa mga kaibigan niyang yon, sa takot na baka magbuwis na naman ito ng buhay. Para sa kanya, sapat na ang ginawa nitong sakripisyo kung kaya't iniiwasan na niya itong maulit pa. Isa din ito sa kanyang mga rason kung bakit hinahangad niyang makauwi ng buo ang kanyang pangkat. Makalipas pa ang ilang oras na pagbabantay, sumapit na nga ang 11:11 ng gabi. Dahil sa alam niyang pagod na noon ang mga tauhan niya, nagpresenta silang tatlo na magbantay hanggang umaga. Wala naman yung problema, lalo pat di hamak na mas malala roon ang kanilang ginawang pagsasanay sa baryo ng mga antingero.